Magandang umaga, magandang araw mga kabataan at mga OFW na laging handa sa laban para sa bayan. Kamusta kayo dyan sa Saudi, UAE, Qatar o kahit dito sa Pilipinas nahirap sa biglaang oil price surge. Ngayon, March 2026, ang mundo ay nasa bingit ng malaking krisis dahil sa escalating conflict sa Middle East, US at Israel strikes sa Iran, tapos retaliation ng missiles at drones mula sa Tehran. Resulta, oil prices sky high, global headaches at dito sa atin, Philippines underprepared. Pero alam nyo ba, may isang leader na nagsalita na noong 2022 pa, Vice President Sara Duterte, sabi niya, di handa at tama siya. Today deep dive tayo sa katotohanan, fact-based, walang bias, pero sharp at witty. Ready na ba kayo? Let's expose the failure. Una, let's get the facts straight. Noong February 28, 2026, nagsimula ang Operation Epic Fury, joint US-Israel strike sa Iran, targeting missile sites, air defenses at leadership. Resulta, Supreme Leader Khamenei eliminated, pero civilian casualties rin, including tragic school incident. Iran retaliated with hundreds of missiles at thousands of drones targeting Israel, US bases at Gulf oil facilities. Ngayon, oil supply disrupted, Strait of Hormuz tense, prices surge past $90 to $100 per barrel temporarily. Sa Pilipinas, import-dependent tayo sa oil. Kaya expected height, gasoline plus 7 pesos to 10 pesos per liter. Ang diesel naman, 17 pesos per liter. Ang kerosene, sky high. Government response, 4-day work week sa ilang offices. Fuel subsidies para sa public drivers, emergency powers para mag-cut ng excise tax kung above $80 per barrel na. Pero reactive ito, hindi proactive. Ngayon, pakinggan natin ang VP Sara sa ambush interview niya sa Davao City noong March 11, 2026. Ang sabi niya, wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, naririnig na natin yan noong taong 2022 pa lamang. Okay nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalong-lalo na yung galing sa mga foreign governments na mayroon silang tinitignan na posibleng giyera ng taon sa 2025. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghahanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na buwan at sa susunod na taon. Bravo, no? VP Sara, intellectual honesty ito. Bilang Vice President at dating Education Secretary at leader na malapit sa Intel, nakita niya ang mga red flags mula pa noong 2022. Foreign briefings predicting 2025 escalation. She called it out early. Hindi siya naghihintay ng krisis para mag-react. Ito ang klaseng leadership na kailangan natin. Proactive, people first. Lalo na para sa mga OFWs na nasa danger zones. She even advised Filipinos in Middle East, change plans if worsens, prioritize safety, walang takot magsalita kahit critical sa admin. Samantala, ang Marcos administration, good shape daw ang oil supply, sabi ni PBBM. Pero bakit hanggang ngayon, staggered price hikes pa rin at 4-day work week? Ito ba ang preparation nila? Noong 2022 pa, alam na ang threats. Foreign intel warned of 2025 war potential. Pero ano ang ginawa? Walang visible contingency plans for energy security, diversified suppliers early on, o massive OFW evacuation drills. Parang reactive lang. Seeking new fuel sources ngayon, emergency powers ngayon, subsidies ngayon,
parang bahala na policy. Ang witty observation natin. Kung si VP Sara ang nagsabi nito noon, bakit hindi niya ginamit ang position niya para i-push internally? Sabi ng Palas, breach of trust daw siya for not alerting earlier. Pero hello, si Marcos ang presidente. May full access sa Intel, NEDA, DFA, DOE. Bakit sila ang nag-fail mag-prepare? Di ba? Parang failure to act, mga kaibigan. Minsan nakakatawa no? Pero nakakainis dahil sinasabi natin na modern day heroes ang mga OFWs. Pero yung mga gustong bumalik dahil natatakot na sila at in danger na ang kanilang mga buhay, walang mga eroplano, hindi daw pwede. Pero nakita naman natin mga kaibigan, Singapore, Thailand at iba pang mga bansa nakapagpadala ng mga eroplano doon at nailikas nila ang kanilang mga kababayan. Bakit ang Pilipinas? Tingnan nyo last year, dinala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Dahig without judicial approval here in the Philippines. Di ba? Pero nakapag-provide sila ng eroplano, sagot yan ng Pilipinas. Ano ba yun? Okay, sa mga kabataan at OFWs, imagine niyo, milyong-milyong kayong nagpapadala ng pera. Pero dahil sa kanilang inaction, tumaas ang presyo ng lahat. Bigas, grocery, electricity. Sino ang talo? Tayo. May Marcos admin, we have measures. Pero measures na band-aid lang yan. Hindi long-term strategy, mga kaibigan. Mga kabataan dyan, kayo ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa gitna ng energy crisis, paano na ang tuition fees? Paano na ang mga trabaho? Paano na ang mga pangarap? Sa ating mga overseas Filipino workers, kayo ang backbone ng economy. Pero kayo rin ang unang naapektuhan. Evacuation request over 1,400 from Israel, Iran, etc. sa ibang mga bansa dyan sa Middle East. Pero airports close, combat zones, paano na? VP Sara VP Sara's point, dapat 2022 pa lang nag-stockpile na. Nag-diversify ng oil sources, nag-invest sa renewables, no? Baka pwedeng sa Australia tayo kumuha, hindi lang sa Middle East, sa iba't ibang mga bansa. Sa Brunei yata, meron din, di ba? Kaya nag-invest tayo sa mga renewables, solar, air winds, okay? At kung ano-ano ba, no? Pero ngayon, hirap na. This is leadership failure versus leadership with vision. So mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kit sa laban Like, comment, Sara, tama. Marcos, prepare na. Subscribe, bell on para sa mga updates. Share sa group chats nyo ng OFWs at mga kabataan. Sa huli, facts speak. VP Sara flagged it in 2022. Marcos admin didn't act. Time for accountability. Next video natin, deeper on OFW stories amid crisis. Stay tuned, stay woke, stay fighting for truth. God bless the Philippines. Peace out.